everyone! I'm so back! Almost 1 month din ako na hindi nakapag-cooking vlog. At dahil ngayon ay special request to ng BFF ko para sa kanyang pre-birthday dinner namin dalawa. Kaya magluto ulit tayo para sa kanya. Magluluto ulit tayo ngayon. Pero bago natin simulan, syempre, kung bago kayo sa channel ko, alam niyo na ang gagawin nyo. Huwag na ninyong patagalin pa. Subscribe na! Kung napansin ninyo, mas malaki na ang kitchen ko ngayon. Salamat sa mga sponsors ko na owner nitong condo sa aking mga BFF dyan sa California, USA. Ayan, malaki na ang aking kitchen at dahil new look na rin siya, siyempre hindi ako payag, dapat level up na rin ako. Kaya kung makapansin nyo, meron na rin akong apron. O, di ba? So, ano ba ang lutuin ko ngayon? Tingnan natin ang mga ingredients. Ito ang mga ingredients for today. So, we have here onion. Meron tayong coconut milk. Of course, butter. Meron tayo ditong sili na pansigang. So, 6 siya, 6 na pirasong malalaki. Meron din tayo ditong ginger. Meron tayong garlic. Of course, yung pork cubes. Meron tayo ditong bagoong alamang. O, diba? At etong ating main ingredient, ang pork. So, bumili ako na nakakat na siya into cubes para hindi na ako maghiwa. And lastly, meron din tayo ditong coconut cream na nilagyan ko na ng warm or ng hot water para ma-dissolve na siya. Sa mga ingredients na sinabi ko, ano sa tingin niyo ang lulutuin ngayon? Siguro naman may hint na kayo. Ang lulutuin ko ngayon ay actually hindi ko siya hilig simply because spicy siya, maanghang. Hindi ako mahilig sa spicy food. Pero dahil special request nga, kaya ang lulutuin ko for today ay Bicol Express. So, simulan na natin, huwag natin patagalin. So, naka-ready na ang ating induction cooker. So, ang una natin gagawin is imimix natin yung coconut milk, yung onion, ginger, at yung garlic with the pork. So, pakukuluan lang din siya. So, unahin na natin yung pork. Then, coconut milk. Itong coconut milk guys, 1 can yung binili ko for a half kilo ng pork. Okay. Then ihalugin natin yung ginger, at saka yung garlic, at yung onion. At ang onion. So, i-mix lang natin siya guys. Haluin lang natin. Hindi guys, this is also my first time to cook Bicol Express. So, first time ko to. So, I just hope masarap pa yung nag-request. Okay. Kung mapapansin nyo guys in my previous vlogs, lahat ng niluluto ko first time talaga siya. So, disclaimer lang ulit. Like ko itong sinasabi, I'm not a chef. So, I'm just trying to be a chef. Nag-aaral lang magluto. So, hayaan lang natin kumulo yung coconut milk. So, tatakpan natin siya muna. Pero dapat every 7 minutes, chine-check siya to make sure na hindi magbuo-buo yung coconut milk. So, tatakpan natin siya para mag-boil siya. Then, babalikan natin mamaya ulit. Oops! Aking pantakip. There you go. So, kumukulo na siya guys, titignan natin at hahaluin lang natin siya. Kailangan yung coconut milk ay matuyuan ng konti. Ibig sabihin maging half lang yung liquid niya.
Actually, naamoy ko yung bango ng ginger niya kasi may kasama nga siyang ginger. So, i-stir lang natin siya ng stir hanggang sa yung liquid niya ay maging half na. So, magpatutuyuin natin ng konti. So, every 7 minutes, ganito gagawin natin kasi hindi natin pwedeng hayaan na mag-form or mamuo yung coconut milk niya. So, tatakpan natin siya ulit and after 7 minutes, check natin siya ulit. So, kumukulo na siya ulit guys. Tignan natin. Medyo malapot-lapot na yung sabaw niya. Ibig sabihin na bawasan na siya. So, ang next na gagawin natin is ilalagay naman natin ang bagoong alamang together with yung sili, pansigang, at ang coconut milk. Coconut cream. Okay. And nakalimutan ko pala, supposedly meron siyang Thai chili pepper. Kaya sobrang spicy na yun, eh, hindi nga ako pwede. Kaya ang replacement ay yung chili garlic na lang ilalagay. So, ihalo na natin yung bagoong alamang. Then, sasabay na rin natin yung siling pansigang. Yung kanyang nor cubes. At ang coconut cream na dinissolve sa warm water. Okay. Haluin lang natin siya para mag-mix lahat ng dinagdag natin ingredients. Excited ako kasi first time kong alutuin ito. And at the same time, hindi ako mahilig sa mga maanghang. So, hopefully, makain ko siya. So, gagawin lang is, iwan natin siya ulit na mag-boil for another 7 minutes. So, naamoy ko na guys yung aroma ng bagoong alamang. At saka yung siling pansigang. So, pakukuluan lang natin siya. Tatakpan muna natin after 7 minutes. I-check natin siya ulit. So, kumukulo na siya ulit. Kaya titignan natin. Medyo naglalapot-lapot na siya ng konti guys. So, hahaluin lang natin siya. And at the same time, bababa natin yung temperature niya sa medium lang, yung heat niya. So, katamtama apoy na lang siya. So, tulad na sinabi ko kanina, instead na Thai chili pepper, so itatry na namin as alternative, yung chili garlic na mild lang. So, isang kutsara lang ilalagay ko para lang magkaroon ng lasa. Nahaluin ulit. So, tatakpan natin siya ulit at pakuluan ng mga 7 minutes ulit. After that, ready to serve na siya. So, kumukulo na siya guys. Tingnan natin. Medyo amoy na amoy ko na yung bagoong. So, tingnan natin. So, luto na siya guys. Pwede na siya i-serve para makakain na. So, eto na siya guys, ang finished product and ready na to serve. So, kainan na!
isa na namang putahe ang naitawid ko today! Yay! So, thank you for watching guys, and please keep on watching all my vlogs. And thank you for subscribing and for the likes. And of course, you're free to comment down below your ideas, your suggestions, kung may suggestions kayo. Free on. You're free to do that for me. Okay? So, I'll see you again in my next vlog. Bye for now! Since the day that you went away.